Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiis mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga, dyan sa Mexico po, sa labas po ng bansa. Muchas gracias, amigo. At mayroon po tayo napaganda pong treasure marker na pinadala po ng ating katiis mula dyan sa Mindanao. Isa po isang nitsong marker mga katiis, at ito po ay natatagpuan po nila sa gitna po ng bundok mga katiis. So ito ay nakapagtataka po at bakit mayroong nitso sa gitna po ng bundok mga katis. Mamaya po ate pong idikot po niyan at inanalisa. Ako po muna ay nagpapasalamat po sa mga subscriber po, sa mga followers ko po, sa mga viewers ko po na walang sawang pag-subaybay po, walang sawang panunod po sa aking YouTube channel. Yung aking tema po ng aking YouTube channel po ay sa pag-analisa po at pagdidigod po ng mga treasure item, treasure markers, treasure symbol, and sign mga ka-TH. So po mga TH, thank you so much nga talaga sa inyong pagsuporta sa aking small channel. Ito, bagamat maliit pa lang, sana po matulungan niyo po para lumaki ang aking YouTube channel po. At maraming salamat din po sa aking mga bagong subscriber at mga bagong followers at siyempre mga bagong viewers na rin. At ito po ay sa pagtangkilik niyo po, sa pagsuporta, ito ko ay unti-unti pong lumalaki po yung aking YouTube channel na ang tema po dito ay decoding and analyzing sa mga treasure marker, treasure sign, and treasure symbol ka-TH. O ba mga ka-TH, marami pong nagtatanong kung saan po nila pwedeng ipadala ang kanilang treasure marker, sign, symbols na signs ay pwede nyo pong ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon ay naka-sunglasses po ko doon, naka-shade. Yun po yung pipiliin nyo po kasi marami po tayong kapangalan na Alejandro Sanchez po. So, kaya po minsan naliligaw po, hindi nila makita yung aking talagang Facebook page. So, yung aking Facebook page po, Alejandro Sanchez, yung naka-sunglass po yung profile ko doon, naka-seed po ako doon. So, yun yung pipiliin nyo po. Ang gagawin nyo po, i-friend nyo muna ako muna kasi i-add friend nyo muna bago nyo ipadala nyo ang inyong treasure markers, treasure sign, symbols po na gusto nyo pong ipadikod at gusto nyo ipa-analisa po sa akin. Thank you so much para sa mga nagtitiwala po sa akin pagdikod, sa pag-analisa. Bagamat hindi naman natin masabi na 101% po na lahat po ay natutukoy. Iba pa rin po yung mayroon tayong treasure hunting equipment like metal detector or gold locator mga kates. Okay po, atin ang umpisan sa pagdikod. So ito pong pinadala po na treasure marker mga to sa atin mga kates, na ito po ay isang nitso na markers po. Ito ay natagpuan po sa gitna po ng bundok po, sa medyo malayo na sa kabihasnan, na ito yung nakapagtataka kung bakit mayroong nitso dyan sa gitna po ng bundok. So ito ay isang indication po, isang maganda pangitain na pwede pong may laman yung nitso na yan, pinormal lang na nitso, at yan po ay posible po mayroong alaman po yan. Pwede nyo pong i-detect po yan yung mismong bato, mismong nitso na mukhang nitso po talaga kasi nga yung kanyang proportion po ay talaga pong nitso talaga mga ka-TH. So, ang gagawin niyo po mga ka-TH, pwede niyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga ka-TH. Kasi nga, posible po, sa bagay mga ka-TH, posibleng mayroong bakal yan o sabihin natin, pwede ring puro man-made cement din yan at madali pong pwedeng basagin po yan mga ka-TH. Okay po mga ka-TH, speaking of pagbasag po, at ingat lang po tayo kasi nga pag ganyan, kapag malaki po ang laman yan, ay posible po may mga trap po yan, may mga bomb trap, may mga booby trap yan mga TH. So, anong gagawin niyo mga TH? Ituturo ko po sa inyo mga TH kung saan kayo pwedeng mag-umpisa sa pagtibag o sa pagbasag niyan na ito mukhang nitso mga ka-TH. So, i-guide ko mga ka-TH kung ano po yung gagawin niyo po para makaiwas po sa posibleng baka may trap po yan kasi nga ito po yung medyo malaking nitso nito o baka po
malaking laman po yan mga katits. So ito yung nakapagtataka kung bakit mayroong nitso dyan at ito kung iisa lang po. Kung mag-isa lang itong parang nitso, bakit pa nagkaroon ng nitso dyan sa gitna ng bundok? So yun yung nakapagtataka. So napakaswerte mo yung katits kasi nga posible po may laman po yan mga tits. Alam nga naman po mga tits ay isang patay po yan na talagang linagyan pa nila ng talagang ginawa pa nila ng nitso mga tits. So nakapagtataka. So napakagaling po, napakagandang ito'y posibleng mayroon pong laman yang nitso na yan mga katits. So maya mga katits, gagawin nyo po, tingnan nyo muna po yung paligid mga katits. Baka po mayroon pa mga tinatawag niyang coordinated markers yan mga katits. Okay, ang gagawin nyo mga katits sa pagbasag, so wag yung sa gitna. Kung napapansin nyo po yung aking illustration na drawing dyan, yung mga kanto, yung mismo mga kantuhan dyan sa bandang east, west at saka yung north at ditong bandang south. So yun yung gagawin nyo po, yung mismo mga kanto, dyan po kayo magbasag po. O saan nyo pwede mag-umpisa, basta unahin nyo po yung mga kanto. Huwag kayo magbasag po sa gitna. Kasi nga, sabi ko nga, kung ito pong nitso nito, at ito'y may laman at medyo may kalakihan, mayroon po yung booby trap o pwedeng mayroon yung bomb trap mga katits. So, ingat po tayo. So, para makaiwas po tayo, diyan po kayo mag-umpisa magbasag sa may mga kanto. Yung kanto mismo ng nitso, yung 4 na kanto. Kasi nga, kapag nabasag nyo yan at masilip na mga katits yung ilalim ng nitso na yan, kung anong anong laman yan ng nitso. Kasi nga, ito ay nakapagtataka, mayroong isang nitso dyan sa gitna ng gubat na malayo na sa kabihasnan na nakapagtataka kung bakit mayroon niyang ganyang kalaking nitso na nandyan po, ay ito'y nakatago mismo sa gubat mga katid. So, posibleng may laman yan. Napakaswerte na nakatiis po natin na nakatuklas na ito na isang nitso nasa kabihasan o nasa gitna po ng gubat mga katiits. Yan po, ang gagawin niyo po, yun sa illustration ko po, huwag kayo sa gitnang mag-umpisa. So dyan po kayo mag-umpisa sa pagtibag sa 4 na kanto. Diyan kayo magbasag po. Kapag inyong nabasag na po, nadahan-dahan po yung kanto, ay masisilip niya po yung gitna niya mga kapatid. So, yung sa gitna, wag kayo dyan magbutas, wag kayo dyan tibag sa gitna. Dahil, sabi ko nga, kasi nga, kung ito'y malaking items, ito'y may laman, posible po mayroong bomb trap o mayroong pwedeng sumabog o pwedeng mayroong sumingaw dyan katiit. So, ang atin lang, sabi nga, nariyan na yan at napakagandang so gawin niyo na lang kung ano yung safest, ano yung pinaka the best po na na hindi tayo madisgrasya. So yung mga kanto po ang gagawin niyo po. So tibagin niyo po yung mga kanto, unahin po yung kanto, kahit saan yung kanto, 4 na kanto yan. Pwede nyo pong masilip na po yan yung loob kapag matibag na po yung kantuhan nyo mga katiits. So, napakaganda po itong treasure marker nito dahil posible na may laman po ito mga katiits. Kasi nga, hindi po pwedeng sasabihin natin po na tao po ang laman yan. Kasi nga, bakit po mag-iisang nitso lang yan sa gitna po ng bundok? Diba ho? Nakapagtataka. So napakaswerte po dahil posible po may laman po niyan. So hingin nyo na lang po sa pag-iingat na lang sa pagbasag po niyan mga katiits. So ang gagawin nyo po, unahin nyo po yung sa gilid mga katiits. Yung mga kantuhan po mga katiits, dan nyo basagin po upang masilip ang laman po niyan mga katiits. So yun yung nasa illustration ko mga katiits, yung mga kanto lang ang gagawin yung pagtibag. Tibagin nyo po yung mga kanto sa gilid ang inyong gagawin po. Wag po yung gitna.
please huwag kasi nga ito'y napapansin ko isang positive item po ito at ito po pwedeng malaking item to dahil ito'y napakalaking nicho na ginawa nila at dyan pa mismo sa gitna ng bundok mga katid. So yan po at sana po ay inyong nasundan po at sana po ay magiging gabay po ang aking pagdikod na ang inyong pagbasag po niyan ay nasa tamang direction po mga katids. Okay po, yun siya nagpadala po ng ating katids po na ito yung napakagandang treasure marker at ito po ay posible po, jackpot na jackpot po kayo mga katids kasi nga ito ay isang treasure marker na positive po dahil nasa gitna po ito ng bundok. Anong mayroon po itong niche to sa gitna ng bundok ay nariyan po mga katids. So yun po, sa illustration ko mga katids, yun sa gitna, wag po niyong galawin, wag niyong basagin yan, wag niyong pukpukin yan. Baka po mayroong booby trap, may bomb trap yan na nakalagay dyan na posible po kasi nga kapag malaki po yung item nito na laman ay mayroong mga bomb trap na pwedeng sumabog, pwedeng makapanakit o pwede tayong masaktan mga katids. So yung po kanina na aking tinuro na kung saan kayo pwedeng mag-umpisa, saan kayo pwedeng magtibag, dyan po sa mga kantuhan lang po ang inyong gagawin. So yun po yung gagawin niyo po sa mga kantuhan po, dyan po kayo mismo titibagin po mga katids. Okay po mga katids, maraming salamat po sa inyong panonood po, sa mga bagong subscriber, bagong followers at mga bagong viewers. Thank you so much for watching. At yung mga bago pa na sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang papalabas. Maraming salamat talaga sa inyo mga katids, sa iyong pagtitiwala po sa aking pag-analisa sa pagdikod ng mga treasure symbols, treasure sign, treasure markers. Okay po, thank you so much for watching katids. Maraming salamat po. God bless us always.